Eksklusibo! Bagong-bago sa iyong mga radyo. Labi ng katotohanan. Lingkod ng sambayanan. Ito ang DSCR 20.7 Radio Alam! Magandang umaga, dinangat ay ng Maayong buntag sa Jose. Ako po si Clark Busing. At ako naman si Nesha Junior. Kayo po ay nakikinig sa DSCR 20.7 Radio Alam! Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Amerika tungo sa kapayapaan at kaunlaran isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Issue patungkol sa fishing ground ng West Philippine Sea na asamang tatalakayin ni Pangulong Marcos Jr. sa China. Pagpapaigting ng bakunahan sa bansa isinusulong ni Pangulong Marcos. Nuclear weapons agreement na pagkasunduan sa naganap na sakit ng bansang Amerika at South Korea. Para sa unang balita, dadaluhan ni Pangulong Marcos ang pagpupulong kasama si US President Joe Biden sa kanyang 5-day official working visit sa Estados Unidos. Sa talumpati ng Pangulo sa Villamor Air Base, kanyang inihayag na ang gagrabi ng pagbisita ay importante sa mas pagpapaigting ng relasyon ng dalawang bansa tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng Asia-Pacific region. Inaasahang mananatili ang Pangulo simula ika-30 ng Abril hanggang ika-4 ng Mayo. Samantala, usapin sa fishing ground sa West Philippine Sea, binigyang tugon ni Pangulong Marcos. Pinagtuunan ng pansin President Ferdinand Marcos Jr. ang usapin sa fishing ground sa West Philippine Sea matapos ang pinakahuling encuentro ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard sa Ayungin Nisula. Batay sa Twitter video ni Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, kapansin-pansin ang malapitang distansya ng mga barko ng Pilipinas at China sa bahagi ng Spratly Island sa West Philippine Sea. Inihayag din ni Tariela na dangerous maneuver ang ginawa ng barko ng China na tiyang may kapapahamak ng maliliit na barko ng Pilipinas kung sakaling nagkaroon ng banggaan. Manatiling nakantabay at magbabalik ang Radyo Alam. Sana register ng SIM card ko, hindi na sana huganti ko. Balisa at problemado. Hoy sis, ano bang pinaproblema mo? Yung SIM card ko kasi hindi pa na-register. Paano na yung jowa kung nasa malayo? Hindi ko na siya matatawagan. Hala, maghihiwalay na kayo niyan. Oo nga eh. Joke lang, ito naman hindi mabiro. Alam mo ba na may 90 days extension ang SIM card registration? Cool ka lang, may extension pa station na yan. Relax ka lang, huwag ganyan. Hindi mo na dapat problemahin yan. Pagkakataon mo na to para mag-register. Kaya mag-register ka na, kundi pati sa buhay niya automatic deactivated ka. Ang paalala nito ay din sa inyo naging bilang ito. Pangulong Marcos Jr. nangangamba sa patuloy na pagtaas ng temperatura sa bansa. Para sa mukha ng balita, narito si Blassie kasama. Nagpahayag ng pagkamahala si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagtaas ng temperatura ng panahon sa bansa na sumasabay sa banta ng COVID-19. Sa isang pahayag, iginiit ng Pangulo na dapat umanong muling paligtagin ang pagbabakuna sa bansa upang maibsan ang mga nagkakaroon ng infeksyon. Ito ay sa kadahilan ng mas humihina umano ang katawan ng tao kapag mas mainit na panahon dahilan upang mas madaling niyang mahawaan ng coronavirus. Ito po si Jess kasama nagbabalita. Maraming salamat, Bless. Alyansa sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos kasama na. Para sa detalye, pakinggan natin si Sean Sorata. Nagkaisa ang bansang US at South Korea laban sa mga posibleng nuclear attack ng North Korea. Inihayag ni President Yoon Suk-yeol sa kanilang pagtitipon kasama ang US President na dapat umano kaagad na rewismo din ang bansang US kabilang ang bomb-person ng nuclear weapons bilang katagaran sa kanilang alyansa. Nangako naman si Biden na mananatili silang seryoso at substansyal para mapanatili ang kayusan sa peninsula at maibsan ang nangyayaring kabulungan. Ito po si Sean D. Soreta, nagbalita. At iyan po ang mga naghanap na balita sa araw na ito. Mga karadyo, kasama ang pagpwersa ng PSDR, kami po ay nagpusta nagpapasalamat sa inyong malusawang pagsuporta. Ito po muli ang inyong likod, Nesha Tignor. At ako naman ay inyong kabalitaan Clark Monsinan nagsasabi sa Jose, di na Islands, mabuhay ka!